Kumusta mga ka-DC? Salamat po sa mga nagko-comment. Sa mga silent listeners natin, paramdam naman po kayo. Kahit pusuan nyo lang po ako sa comment section. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo ha. Salamat po! Muli, narito po ang inyong lingkod na si Kuya Louie para handugan kayo ng magagandang kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Sa mga nagpapa-shoutout, nasa dulo po ng video. Palambing naman po na paki-like, comment, share, and subscribe sa channel natin ha. Malaking tulong kasi yan para mapalago pa ito. Sa nagdaang story natin, si Green Lantern nga ang sinampol ko. Sa nagtanong po sa comment section kung totoo po ba na yung mga sinasample ko, ako talaga ang nagdub. Opo, kahit i-verify nyo pa po. Ngayon, balik tayo sa Korean actor na ito. O, sample ha. Narito ako upang ipagpatuloy ang legasiya. At ako ang magliligtas sa aming kaharian. O ano, natatandaan nyo ba siya? Na-sample ko na siya noon pero sa ibang programa naman. Alam nyo ba ang title ng K-drama na ito? Aantayin kong sagot nyo sa comment section ha. Bago natin simulan ang kwento, may mga kwentong kulam at barang ba kayo? Pwede nyong i-share sa amin sa comment section. At kung ayos sa inyo, ibabahagi natin ang kwento nyo dito mismo sa channel natin. O ngayon, simulan na natin ang kwento. Dok, puno na naman ang schedule natin ngayon. Halos wala nang bakanting upuan sa waiting area natin eh. Ayos lang, Benji. Mas mabuti nang marami nagtitiwala kaysa walang pumapasok na pasyente sa klinik natin. Hindi lang yata nagtitiwala, Dok. Yung iba yata rito, nagpapabunot ng ngipin para lang makausap ka sandali eh. Ikaw talaga. Tigilan mo nga ang kakabiro at baka marinig ka pa ng mga naghihintay sa labas. Hindi ako nagbibiro, Dok. Tignan mo mamaya, may isang pasyente na naman ang siguradong hindi mawawala ngayon. Mula nang magbukas ang dental clinic ni Doc Alex, mabilis siyang nakilala sa buong bayan. Bukod sa mahusay na dentista, gwapo rin siya at magalang sa lahat ng pasyente. Dahil dito, marami ang nagtitiwala sa kanya. Hindi rin mabilang ang mga babaeng umaaming kinikilig tuwing siyang kaharap. Gayunman, nananatili siyang propesyonal at hindi nagbibigay ng espesyal na atensyon kanino man. Dok, eto na siya. Hulaan ko. Alam mo na kung sino ang kasunod mong pasyente. Sino? Huwag mo sabihing si Ma'am Lorena na naman. Bingo! Monthly adjustment daw ng braces. Pero parang lingguhan na yata ang adjustment niya. Nako, huwag kang ganyan. Nakaschedule naman talaga ang adjustment ng braces kapag kailangan. Oo nga, pero parang mas excited pa siyang makita ka kaysa magpaayos ng ngipin niya eh. Bahagyang ngumiti si Doc Alex bago isuot ang gloves. Hindi niya pinapansin ang mga biro ni Benji dahil para sa kanya, walang kakaiba sa pagiging masinop ng ilang pasyente. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng treatment room at pumasok si Lorena na may suot na mamahaling damit at mamahaling pabango. Good morning, Doc Alex. Mukhang mas lalo kang gumapo simula nung huli tayo nagkita. Good morning din po, Ma'am Lorena. Maupo na po kayo para matingnan natin ang braces nyo. Excited na nga ako sa adjustment. Parang ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Kumusta naman po? May sumasakit ba o may natatanggal na bracket? Wala naman, Doc. Basta ikaw ang tumitingin sa ngipin ko. Kampante na ako palagi. Sinimula ni Doc Alex ang pag-adjust sa braces ni Lorena. Habang abala siya sa trabaho, hindi naman inaalis ng babae ang tingin sa kanyang mukha. Halatang mas interesado itong pagmasdan ng dentista kaysa sa mismong gamutan. Doc, tingin mo, ilang buwan pa bago tuluyang matanggal ang braces ko? Kung tuloy-tuloy ang pag-aalaga nyo, baka 2 adjustment na lang, pwede na nating alisin. Ang bilis naman. Parang hindi pa ako handang matanggal agad ang braces ko eh. Bakit naman po? Mas maganda nga kapag tapos na ang treatment. Kapag natanggal kasi ito, mababawasan ang dahilan ko para madalas kitang makita. Napahinto sandali si Benji sa pag-aayos ng mga gamit. Napatingin siya kay Lorena bago muling ipinagpatuloy ang ginagawa. Si Doc Alex naman, bahagyang natawa lamang. Iniisip na biro lang ang sinabi ng kanyang pasyente. Dok, tapos na ba? Ihanda ko ng reseta kung kailangan. Tapos na. Wala namang problema ang braces niya eh. Balik na lang ulit next month para sa adjustment. Next month?
Sana mas maaga pa kung may bakante kang schedule. Sundin lang po natin ang tamang pagitan ng adjustment para mas maayos ang resulta, ma'am. Sige, Doc. Basta ikaw ang dentista ko. Wala akong balak lumipat kahit kailan. Lumabas si Lorena ng treatment room na may ngiti sa labi. Ilang segundo pa lamang ang lumilipas, napailing na si Benji habang nakatingin sa pintong isinara ng babae. Dok, napapansin mo ba talagang kakaiba na si Ma'am Lorena? Di, mabait lang naman siyang pasyente. Wala akong nakikitang problema sa kanya. Mabait, oo. Pero parang hindi ngipin ang ipinapagamot niya rito kung tutuusin eh. Ano na naman ang iniisip mo? Huwag ka masyado mapaghinala ha. 5 taon na siyang pasyente natin, Dok. Tingin ko, alam ko na ang tunay niyang binabalik-balikan dito. Kahit sinong makakita, mapapansin na kakaiba ang tingin niya sa'yo eh. Baka naman mabait lang talaga siyang tao. Huwag mo nang bigyan ng ibang kahulugan yon. Mabait naman talaga siya eh. Pero hindi normal na halos lahat ng treatment, pinagawa niya na rito. Karapatan naman niyang alagaan ang ngipin niya kung gusto niya. Naku, hintayin mo. Kapag natanggal ang braces niya, siguradong may bago na naman niyang ipapagawa. Napailing na lamang si Doc Alex habang inaayos sa mga gamit sa mesa. Hindi niya talaga nakikita ang sinasabi ni Benji. Para sa kanya, isa lamang si Lorena sa maraming pasyenteng kayang maglaan ng malaking halaga para mapanatiling maayos ang kalusugan ng ngipin. Nang matapos ang umaga, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga pasyente hanggang sumapit na ang tanghalian. Benji, kumain ka na muna. Ako nang bahala rito habang wala ka. Hindi na, Dok. Sabay na lang tayo mamaya kapag nabawasan ng pasyente. O sige, basta huwag ka magpalipas ng gutom ha. Ikaw rin, Dok. Kanina ka pa halos hindi tumitigil sa kakatrabaho eh. Ganito talaga kapag marami nagpapa-appointment. Lumipas ang halos 1 oras bago muling bumukas ang pinto ng klinik. Napatingin si Benji sa labas at bahagyang napakunot ang noo. Dok, parang pamilyar na naman ang sasakyan sa labas. Bakit? May emergency ba? Hindi, si Ma'am Lorena yata ulit. Makaalis lang niya. May naiwan ba siyang gamit? Maya-maya, muling pumasok si Lorena. Subalit sa pagkakataong yun, may kasama siyang isang batang babae na halos 7 taong gulang lamang. Hawak nito ang kamay ng bata na halatang nahihiya. Pasensya na ulit, Doc. Biglaan lang kasi. May problema po ba? Pamangkin ko to. Kagabi pa raw masakit ang ngipin niya eh. Naisip kong dito ko na agad dalhin. Sige po. Tignan natin. Ikaw kasi ang pinagkakatiwalaan ko. Ayoko na siyang dalhin sa iba. Pinaupo ni Doc Alex ang bata sa dental chair. Maingat niya itong kinausap hanggang sa mawala ang kaba nito. Pagkatapos ng pagsusuri, napangiti siya. Mukhang wala namang butas ang ngipin niya. Talaga? Pero umiiyak siya kanina eh. Baka sensitive lang ang gilagid niya. Walang kailangan bunutin o pastahan. Mabuti naman. Salamat, Doc. Nang makalabas si na Lorena at ang bata, napatingin agad si Benji kay Doc Alex na tila may gustong sabihin, ngunit pinipigilan lamang. Dok, napansin mo ba? Ano na naman? Yung bata, kanina habang naghihintay sila, narinig kong sinabi niyang ayaw naman daw talaga niya magpa-dentista. Baka natatakot lang. Hindi, Dok. Sabi pa niya, pinilit lang daw siyang isama rito ng tita niya. Natural lang naman sigurong gusto lang ni Ma'am Lorena na makasigurong maayos ang ngipin ng pamangkin niya. Ewan ko sa'yo, Dok. Masyado ka mabait, kaya hindi mo napapansin. Natahimik na lamang si Doc Alex at ipinagpatuloy ang pagsusulat sa dental record ng bata. Wala pa ring masamang hinala sa isip niya. Para sa kanya, walang mali sa pagiging maalaga ni Lorena sa kanyang mga pamangkin. Samantala, pagkalabas ng klinik, hindi napigilan ni Lorena ang mapangiti habang pinagmamasdan mula sa loob ng kanyang sasakyan ang gusali ng dental clinic. Kahit ilang minuto lamang niyang nakita si Doc Alex sa araw na yon, sapat na yun upang gumaan ang pakiramdam niya. Sa isip niya, hindi siya titigil hanggat hindi siya ang babaeng laging hinihintay at inuuwian ng gwapong dentista.
Nang sumunod na araw, Alex, kanina pa kita hinihintay. Baka naman nakakalimutan mo ng kumain kapag sunod-sunod ang pasyente mo, ha? hindi naman. Sakto ngang matatapos na ang huling pasyente ko kaya makakahinga na rin ako ng konti. Buti naman. Nagluto ako ng paborito mong ulam. Baka gusto mong tikman mamaya pagkatapos ng trabaho. Salamat. Ikaw talaga ang lagi nag-aalala sa akin kahit sobrang busy mo rin sa trabaho. Siyempre naman, malapit na tayong bumuo ng sariling pamilya eh. Kaya kailangan mong alagaan ang sarili mo. Ngumiti si Doc Alex habang tinatanggap ang baong pagkain mula kay Grace. Mula sa reception, napansin ni Benji ang lambingan ng dalawa. Hindi nagtagal, muli niyang tinawag ang susunod na pasyente. Pagpasok nito sa klinik, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Lorena nang makita niyang may babaeng malapit na nakatayo sa tabi ni Doc Alex. Pasensya na, Doc. Hindi ko alam na may bisita ka pala. Ayos lang. Girlfriend ko nga pala, si Grace. Dumaan lang siya para ihatid ang pagkain ko. Hello po. Ako nga pala si Grace. Hi. Ang swerte mo naman at ikaw ang girlfriend ng pinakagwapong dentista ng bayan. Maswerte rin po ako dahil mabuti siyang tao, hindi lang mahusay sa trabaho. Oo nga, halata namang marami ang humahanga sa kanya. Ilang sandali lamang ang naging usapan bago nagpaalam si Grace. Ngumiti siya kay Doc Alex at sinabing magkita na lamang sila mamayang gabi. Habang papalayo ang dalaga, hindi yun inalisa ng tingin ni Lorena. Doon niya unang naramdaman ng matinding inggit. Hindi niya inakalang may babaeng matagal nang may espesyal na lugar sa puso ng lalaking matagal na rin niyang minimiti. Sige po, Ma'am Lorena. Tignan natin kung maayos pa rin ang retainer nyo. Importante kasing masigurong tama ang fitting para hindi bumalik sa dati ang ngipin nyo. Kapag wala na akong ipapagawa, pwede pa rin ba ako magpa-check up kahit simpleng check up lang? Kung may kailangan po, bukas naman lagi ang klinik para sa mga pasyente. Mabuti naman. Mabilis na natapos ang simpleng pagsusuri ni Doc Alex. Wala naman siyang nakitang problema sa retainer ni Lorena, kaya pinayuhan lamang niya itong ipagpatuloy ang tamang pag-aalaga sa ngipin. Lumabas ang babae na may pilit ng ngiti. Ngunit iba na ang laman ng isip niya. Hindi na sapat ang madalas na pagpunta sa klinik. Habang tumatagal, lalo niyang gustong magkaroon ng mas malaking lugar sa buhay ni Doc Alex kaysa sa pagiging isa lamang na regular na pasyente. Pagdating ni Doc Alex sa bahay ng gabing yon, nadatnan niyang naghihintay sa sala ang kanyang ama at ina. Katatapos lamang nilang maghapunan, ngunit ipinaghain pa rin siya ng pagkain. Tulad ng nakagawian nilang pamilya, sabay-sabay silang nagkukwentuhan tungkol sa naging takbo ng araw bago magpahinga. Alex, kailan mo ba balak pakasalan si Grace? 5 taon na kayong magkasama. Nag-iipon pa ako pa. Gusto kong maayos sa magiging buhay namin bago ako mag-propose sa kanya. Hindi naman nagmamadali si Grace, pero halatang mahal na mahal ka ng batang yon, anak. Oo nga, kaya wag mong sasayangin. Maraming lalaki ang naghahanap ng babaeng katulad niya. Alam ko po pa, siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay. Nang sumunod na araw, muling naging abala ang dental clinic ni Doc Alex. Tuloy-tuloy ang pagdating ng mga pasyente mula umaga hanggang hapon. Habang inaayos ni Benji ang appointment log, napansin niyang iisa na lamang ang natitirang pangalan sa listahan. Dok, huling pasyente na natin si Ma'am Lorena. Pagkatapos nito, pwede na tayong magsara. Buti naman, medyo napagod din tayo ngayon eh. Papasukin mo na siya. Mukhang sinadya na naman yung huling schedule ang kunin eh. Ilang beses na rin niyang ginagawa yan. Tsaka di ba, next month pa dapat siya babalik? Kaya mo na, baka yun lang talaga ang bakante niyang oras eh. Huwag mo nang bigyan ng ibang kahulugan yun. Sige na nga, tatawagin ko na siya. Pumasok si Lorena sa treatment room na may bitbit na mamahaling handbag. Nakangiti siya habang umuupo sa dental chair. Mabilis namang inihanda ni Doc Alex ang mga gagamitin sa simpleng dental check-up. Kumusta naman po?
May nararamdaman ba kayong pananakit o may problema sa retainer? Wala naman, Doc. Gusto ko lang siguraduhin maayos pa rin ang lahat. Sige po, sandali lang ito. Titignan ko lang kung maayos pa ang fitting. Sige, ikaw kasi ang gumawa nito. Mas kampante ako kapag ikaw mismong tumitingin. Mukhang maayos pa naman. Wala akong nakikitang problema at kahapon ko lang din ito chinek. Matapos ang ilang minutong pagsusuri, tinanggal ni Doc Alex ang gloves at isinulat ang mga napansin sa dental record ni Lorena. Habang inaayos niya ang mga gamit, hindi agad tumayo ang babae sa dental chair. Doc, may pabor sana akong hihilingin sa'yo. Po, ano po yun? Birthday ko kasi ngayon eh. Ha, talaga? Happy birthday po. Salamat. Ang totoo, wala akong makakasama ngayong gabi. Busy ang mga kamag-anak ko at nasa ibang bansa ang kapatid ko. Ganun ba? Pasensya na po. Sana kahit paano maging masaya pa rin ang birthday ninyo. Oo nga eh. Kaya naisip ko, kung pwede sana, samahan mo ko mag-dinner. Kahit 1 oras lang. Nako, ma'am. Baka hindi po ako makasama. May naghihintay din kasi sa akin eh. Isang birthday lang naman ito sa loob ng 1 taon. Huwag mo naman akong biguin. Nahihiya lang po talaga ako. Baka kasi ibang isipin ng girlfriend ko. Sabihin mo na lang na sinamahan mong matagal mong pasyente. Wala naman akong ibang hinihingi kundi makasabay kang kumain ngayong birthday ko. Napabuntong hininga si Doc Alex. Saglit siyang napaisip habang nakatingin kay Lorena. Sa isip niya, matagal na rin naman itong naging regular na pasyente ng klinik at wala namang masama kung pagbibigyan niya minsan ng simpleng hiling nito. Hindi niya alam na ang pagsang-ayon niya sa imbitasyong yon ang magiging pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Sige po, pero sandali lang tayo ah. Kakain lang ako pagkatapos uuwi na rin agad. Agad na lumiwanag ang mukha ni Lorena at hindi niya napigilan ang matamis na pagngiti. Doc, pasensya ka na kung medyo malayo ang biyahe ah. Gusto ko lang kasi sa espesyal na lugar tayo kumain. Ayos lang. Akala ko nga sa restaurant lang tayo sa bayan pupunta eh. Malapit na rin naman tayo. Konti na lang. Basta hanggang dinner lang talaga ako, mama. May naghihintay pa sa akin sa bahay eh. Oo naman. Hindi kita aabalahin ng matagal. Patuloy na nagmaneho si Doc Alex habang sinusundan ang direksyong itinuturo ni Lorena. Ilang minuto ang lumipas bago sila huminto sa tapat ng isang malaking lumang mansyon. Napakunot noon naman ang dentista dahil wala siyang nakikitang karatula ng anumang restaurant sa paligid. Ma'am Lorena, sigurado ka bang dito tayo? Oo, dati itong bahay ng lolo ko. Ipinarenovate namin at ginawa ng private restaurant. Kaya pala parang bahay pa rin ang itsura. Oo, mas gusto kasi ng may-ari na manatili ang lumang disenyo. Tara na. Sige po. Pagkababa nila ng sasakyan, agad silang sinalubong ng isang tauhan ng mansyon na walang imik na nagbukas ng malaking bakal na gate. Habang naglalakad papasok, napansin ni Doc Alex ang malawak na bakuran at ang mga ilaw na nakasabit sa mga puno. Habang papalapit sila sa likuran na bahagi ng mansyon, unti-unting luminaw sa kanyang paningin ang isang garden na napapalibutan ng mga bulaklak. Dito tayo. Mukhang tahimik ang lugar ah. Sinadya ko talaga ito. Ayoko nang maingay kapag birthday ko. Maganda nga rito. Salamat. Alam kong magugustuhan mo. Nang tuluyan silang makarating sa gitna ng hardin, bahagyang natigilan si Doc Alex. Isang mesa lamang ang nakanda. May mga kandilang nakasindi, sariwang bulaklak sa gitna, at 2 upuan lamang ang nakapalibot dito. Halatang private dinner ang inihanda para sa kanilang dalawa. Ma'am, parang hindi to ang inaasahan ko ah. Bakit? Hindi mo ba nagustuhan? Akala ko kasi ordinaryong birthday dinner lang. Birthday ko naman talaga.
Gusto ko lang maging espesyal ang gabing ito. Pero hindi ko alam na ganito ang setup. Nandito na tayo, Doc. Isang dinner lang naman ito. Pagkatapos nito, pwede ka nang umuwi. Saglit na napaisip si Doc Alex. Gusto na sana niyang umatras at magpaalam. Ngunit nakita niyang nakahanda ng pagkain at may mga tauhan pang naghihintay sa kanilang magsimula. Dahil nahihiya siyang mapahiya ang matagal na niyang pasyente, napilitan siyang maupo sa kabilang upuan habang umaasang matatapos agad ang hapunan upang makauwi siya kay Grace. Doc, salamat talaga at pinagbigyan mo ko. Akala ko, tatanggihan mo na naman ang hiling ko. Hindi naman. Naisip ko lang na birthday mo ngayon at matagal ka na ring pasyente ng klinik. Alam mo ba, ikaw lang ang inimbitahan ko ngayong gabi. Mas gusto ko kasing tahimik. Mas gusto kong may isang taong importante lang ang kasama ko. Bahagyang nailang si Doc Alex sa narinig. Hindi na siya sumagot at sa halip, hinintay na lamang ang paghahain ng pagkain. Maya-maya, lumapit ang dalawang tauhan ng mansyon at isa-isang inilapag ang mga putahe sa mesa bago tahimik na umalis. Mukhang napakarami naman ito. Dalawa lang naman tayo ah. Minsan lang kasi ako mag-celebrate ng birthday ko. Gusto kong sulitin ang gabing ito. Ganun ba? Sayang kung hindi natin mauubos. Ayos lang. Ang mahalaga, pinagbigyan mo ko. Nagsimula na silang kumain. Paminsan-minsan, nagtatanong si Lorena tungkol sa trabaho ni Doc Alex at sa dami ng kanyang pasyente. Maayos namang sumasagot ang dentista. Ngunit puro tungkol lamang sa klinik ang kanyang mga sagot. Tuwing susubukan ni Lorenang ilihis ang usapan sa personal na buhay nito, maingat naman yung iniiwasan ni Doc Alex. Doc, napansin kong hindi ka nagsusuot ng singsing. Hindi pa ba kayo engaged ni Grace? Hindi pa. Nag-iipon pa ako. Gusto kong maayos ang lahat bago ako mag-propose. Napakaswerte naman niya. Maswerte rin ako sa kanya. Napaka-supportive niya sa lahat ng pangarap ko. Hmm. Kung ibang babae kaya ang nakilala mo noon, sa tingin mo, siya pa rin ba ang pipiliin mo? Hindi ko na iniisip ang mga ganyang bagay. Masaya ako sa relasyon namin ni Grace. Bahagyang nawala ang ngiti sa labi ni Lorena. Uminom siya ng kaunting wine habang tahimik na nakatingin kay Doc Alex. Kahit ilang taon na niyang sinusubukang mapalapit sa binata, iisa pa rin ang babaeng binabanggit nito sa tuwing mapupunta sa pag-ibig ang usapan. Doc, pwede ba kitang tanungin ng diretsahan? Hindi mo ba talaga napapansin na matagal na kitang hinahangaan? Po? Ma'am Lorena, Hindi ako nagbibiro. pasensya na po. Pero alam mo namang may girlfriend ako. Alam ko, pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko para sa'yo. Napabuntong hininga si Doc Alex. Hindi niya inaasahang darating sa ganong usapan ng simpleng birthday dinner. Dahan-dahan niyang inilapag ang kubyertos at tumingin kay Lorena ng may paggalang. Ayokong magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa atin. Nirerespeto kita bilang pasyente at bilang kaibigan. Kaibigan? Kaibigan lang ba talaga ang tingin mo sa akin? Oo, hanggang dun lang talaga. Sana maintindihan mo ko. Kahit isang pagkakataon, hindi mo ba ako kayang tignan bilang higit pa ron? Hindi po. Ayokong bigyan ka ng pag-asang alam kong hindi ko kayang panindigan. Napayuko si Lorena. Pilit niyang itinago ang pagkadismaya sa likod ng isang ngiti. Makalipas ang ilang segundo, muli niyang itinaas ang tingin at tila bumalik sa dati ang kanyang maaliwalas na mukha. Pasensya ka na. Nadala lang siguro ako ng emosyon dahil birthday ko. Ayos lang. Sana huwag na nating pag-usapan ulit yon. Oo, kalimutan na lang natin. Muling naging magaan ang usapan nila habang ipinagpatuloy ang pagkain. Gayunman,
Hindi na mawala sa isip ni Doc Alex ang pag-amin ni Lorena. Naisip niyang matapos ang gabing yon, kailangan na niyang maging mas maingat sa pakikitungo rito upang hindi na muling mabigyan ng maling kahulugan ang kanyang kabaitan. Samantala, habang nakangiti at tila walang nangyari, lihim na pinagmasdan ni Lorena ang basong nasa harapan ni Doc Alex. Tahimik niyang inabot ang pitchel ng juice at ipinagsali nito. Dok, mag-juice ka muna. Sige, salamat. Pero ma'am, uuwi na agad ako ha. Sige, hindi na kita pipigilan. Alam kong may naghihintay sa'yo eh. Salamat dahil pinagbigyan mo ko ngayong gabi. Dahan-dahang itinaas ni Doc Alex ang baso at nakipag-toast pa kay Lorena. Dahil gusto niya nang matapos ang hapunan, halos kalahati ng laman nito ang agad niyang nainom. Pagkatapos, ibinalik niya ang baso sa mesa at nagpunas ng bibig gamit ang napkin. Salamat po sa dinner. Hindi ka ba magde-dessert? Paborito ko pa naman ang ipinahanda kong cake. Um, medyo gabi na rin kasi. Kahit isang hiwa lang, birthday wish ko lang naman. Sige na nga, isang maliit na hiwa lang ha. Naghain ng isang tauhan ng mansyon ng tig-isang hiwa ng cake. Habang kumakain si Doc Alex, paminsan-minsan, sumusulyap siya sa kanyang relo. Halatang nagmamadali na siyang makaalis. Samantala, hindi naman maalis ang tingin ni Lorena sa kanya. Ma'am Lorena, maraming salamat ulit. Kailangan ko na talagang umalis. Sandali lang, ubusin mo muna ang juice mo. Sayang naman. Sige, marami pa pala. Dahan-dahang inubos ni Doc Alex ang laman ng kanyang baso. Ilang segundo ang lumipas, napahawak siya sa kanyang sentido. Unti-unting lumabo ang kanyang paningin at tila umiikot ang buong paligid. Pilit niyang sinubukang manatiling kalmado, ngunit lalo lamang bumigat ang kanyang pakiramdam. Ma'am Lorena, parang may kakaiba. Bigla akong nahilo at parang nanghihina ang buong katawan ko. Ha? Nako, baka sobra ka lang napagod, Dok. Kanina halos wala kang tigil sa pagtanggap ng mga pasyente eh. Hindi ganito ang ordinaryong pagod. Parang hindi ko magalaw ng maayos ang mga kamay ko. Maupo ka lang muna. Huwag mong piliting tumayo dahil baka lalo kang matumba. Hindi, kailangan ko makauwi. Nag-aalala na siguro ang mga naghihintay sa akin. Sinubukan ni Doc Alex na tumayo, ngunit biglang nanghina ang kanyang mga tuhod. Napakapit siya sa gilid ng mesa bago tuluyang bumagsak pabalik sa upuan. Habang lumalabo ang kanyang paningin, ang mukha na lamang ni Lorena ang malinaw niyang nakikita bago tuluyang nagdilim ang lahat. Pasensya ka na, Alex. Ito lang ang paraan na naiisip kong magkaroon tayo ng pagkakataong magkasama. Pagod na akong umasa na papapansin mo ko habang tapat kang nakatingin kay Grace. Hindi ko hahayaang matapos ang gabing ito na wala pa rin nagbabago sa pagitan nating dalawa. Lumabas na kayo. Tulungan niyo akong dalhin siya sa kwarto sa itaas. Ingatan niyo lang ha. Ayokong magkaroon siya ng kahit isang gasgas sa katawan. Lumapit ang dalawang tauhan ng mansyon at maingat na binuhat ang walang malay na si Doc Alex. Wala silang sinabing kahit isang salita habang inaakyat nila ito sa ikalawang palapag. Naiwan si Lorena sa likuran, tangan ang kanyang cellphone at nakatitig sa lalaking matagal na niyang pinapangarap. Lumipas ang buong magdamag. Aray, ang sakit. Parang sasabog ang ulo ko. Nasaan ba ako? At bakit hindi ko maalala nangyari? Sandali, bakit parang ibang kwartong ito? Teka, bakit wala akong suot? Hindi, imposible. Hindi ito pwede mangyari. Grace, Diyos ko, anong nagawa ko?
Dahan-dahang napabangon si Doc Alex habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Mabilis niyang hinila ang kumot upang takpan ang katawan. Nang lumingon siya sa kabilang bahagi ng kama, tila tumigil ang kanyang paghinga. Mahimbing na natutulog si Lorena sa tabi niya at wala rin itong saplot. Bigla itong nagising. Gising ka na pala. Akala ko matatagalan ka pang magkamali pagkatapos ng nangyari kagabi. Anong ibig mo sabihin? Bakit tayo magkatabi rito? At bakit ganito ang ayos natin? Huwag ka matakot. Pareho naman tayong nasa tamang edad na at walang namilit sa ating dalawa. Hindi totoo yan. Hanggang sa pag-inom ko lang ng Diyos ang naaalala ko. Pagkatapos nun, wala na. Normal lang siguro na wala kang maalala. Pareho tayong napagod at nadala sa emosyon kagabi. Hindi ako naniniwala. Hindi ko kayang gawin yun kay Grace. Mabilis na bumaba si Doc Alex sa kama at hinanap ang kanyang mga damit. Maayos yung nakatiklop sa ibabaw ng isang upuan at tila may sadyang nag-ayos. Habang nagbibihis siya, hindi pa rin maalis ang panginginig ng kanyang mga kamay at patuloy na kumakabog ang kanyang dibdib. Nasaan ang cellphone ko? Kailangan kong tawagan si Grace at ipaliwanag kung bakit hindi ako nakauwi kagabi. Nasa mesa lang. Hindi ko ginalaw dahil alam kong mahalaga sa'yo ang mga gamit mo. Hindi ko pa rin matanggap ang sinasabi mo. Wala akong maalala matapos kong inumin ang huling baso ng juice. Hey, hindi ko rin inaasahang mangyayari ang lahat. Pareho lang tayong nadala sa sitwasyon kagabi. Pasensya na, pero hindi ko kayang paniwalaan ang isang bagay na wala akong kahit konting maalala. Isinuot ni Doc Alex ang kanyang sapatos at mabilis na kinuha ang cellphone at susi ng sasakyan. Ilang ulit niyang sinubukang balikan sa isip ang mga nangyari matapos ang hapunan. Subalit hanggang sa pagkahilo lamang ang naaalala niya. Habang lalo niyang pinipilit alalahanin ang mga nagdaang oras, lalo namang sumakit ang kanyang ulo. Alex, huwag mong sisihin ang sarili mo. Nangyari na ang nangyari at wala na tayong mababago roon. Hindi mo naiintindihan. 5 taon na kami ni Grace at hindi ko siya gustong saktan. Hindi ko rin gustong may masaktan. Sana balang araw, maintindihan mo rin ang nararamdaman ko. Kailangan ko na umalis. Magulo ang isip ko at hindi ko alam kung anong dapat kong paniwalaan. Sige, hindi kita pipigilan. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Hindi na muling lumingon si Doc Alex. Agad siyang lumabas ng silid at halos patakbong bumaba ng hagdan. Paglabas niya ng mansyon, malalim siyang napahinga bago sumakay sa kanyang sasakyan. Ilang sandali siyang nanatiling nakahawak sa manibela habang pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi ito pwede mangyari. Kailangan kong alalahanin ang totoo bago ako gumawa ng anumang desisyon. Grace, patawarin mo ako. Sana mali ang lahat ng iniisip ko ngayon. Shit! Bakit hanggang sa pag-inom lang ng Diyos ang natatandaan ko? May kulang. May bahagi ng gabing yun na hindi ko maalala. Diyos ko, sana hindi totoong lahat ng sinabi ni Lorena. Mabagal na pinaandar ni Alex ang kanyang sasakyan palabas ng mansyon. Habang papalayo siya, hindi niya napansing nakatayo si Lorena sa bintana ng ikalawang palapag at tahimik na pinagmamasdan ang kanyang pag-alis. Sa unang pagkakataon ng paghahangad, naniwala siyang unti-unti nang umiikot ang kapalaran pabor sa kanyang plano. Pagdating sa bahay, nadatnan nga niyang naghihintay sa kanya si Grace. Alex, buti naman at nakauwi ka na. Kagabi pa kita tinatawagan pero hindi ka sumasagot. Nag-aalala na talaga ako. Pasensya ka na, Grace. Bigla na lang kasing sumama ang pakiramdam ko kagabi kaya doon na lang muna ako nagpalipas ng gabi sa klinik. Ha? Mukha kang namumutla. Sigurado ka bang kaya mo pang pumasok sa klinik mamaya? Magpapahinga lang ako sandali. Siguro napagod lang talaga ako sa dami ng pasyente kahapon. Sige, magpahinga ka muna.
Ipagluluto kita ng mainit na lugaw para kahit papano gumaan ang pakiramdam mo. Tumango si Doc Alex. Hindi niya magawang tignan ng diretsyo si Grace habang nagsasalita ito. Sa tuwing maaalala niya ang paggising sa loob ng mansyon, lalo lamang bumibigat ang kanyang dibdib. Gusto niyang sabihin ang lahat ngunit wala rin siyang maipaliwanag dahil hanggang sa mga sandaling yun, wala pa rin siyang maalalang nangyari matapos niyang inumin ang huling baso ng juice. Alex, sabi ng mama mo masama raw ang pakiramdam mo. Di ka ba dapat magpatingin sa ibang doktor? Okay lang po ko pa. Kailangan ko lang talagang magpahinga. Kung gusto mo anak, tawagan ko muna ang klinik mo para sabihin na hindi ka makakapasok ngayon. Huwag na po ma. Marami nang nakaschedule na pasyente eh. Ayoko maabala sila. Huwag mong ipilit kung hindi mo kaya ha. Mas mahalaga pa rin ang kalusugan mo kaysa trabaho. Ako na po maghahatid sa kanya mamaya kung medyo gumaan ang pakiramdam niya. Paulit-ulit niyang sinubukang alalahanin ang mga nangyari sa mansyon. Subalit hanggang sa pagkahilo lamang talaga ang naaalala niya. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa klinik kahit mabigat pa rin ang kanyang pakiramdam. Umaasa siyang kapag naging abala siya sa trabaho, kahit papano, mababawasan ang gumugulo sa kanyang isipan. Dok, ayos ka lang ba? Kanina ka pa tulala ah. Ilang beses pa kitang tinatawag bago ka sumagot. Pasensya ka na, Benji. Kulang lang siguro ako sa tulog kagabi. Kung gusto mo, ako na muna ang bahala sa pag-ayos ng mga gamit. Mukhang pagod ka talaga eh. Salamat. May isa lang sana ako ipapagawa sa iyo pagkatapos ng unang pasyente. Ano po yun, Dok? Pakisabihan mo ang sekretary na huwag nang tumanggap ng appointment ni Ma'am Lorena simula ngayon ha. Nagulat si Benji sa narinig. Kilala niyang isa si Lorena sa pinakamatagal ng pasyente ni Doc Alex. Halos araw-araw itong nagpapa-appointment kahit wala namang seryosong problema sa ngipin. Kaya nagtaka siya kung bakit bigla na lamang ipinagbawal ng dentista ang pagtanggap dito. Dok, may problema po ba? Wala siyang ginagawang gulo rito. Gusto ko lang na hanggat maaari, ibang dentista nang humawak sa kanya. Pero paano kung magtanong siya ng dahilan? Ano pong sasabihin ko? Sabihin mo lang na puno na ang schedule ko at hindi na ako tumatanggap ng bago o dagdag na appointment mula sa kanya. Sige po, Dok. Ako nang bahala. Tumango si Doc Alex at muling hinarap ang kanyang mesa. Akala niya, sapat na ang simpleng pagputol ng ugnayan nila ni Lorena upang tuluyan ng matapos ang bangungot na sinimula ng gabing yun. Miss Lia, may bilin si Doc. Simula ngayon, huwag mo na raw tatanggapin ang appointment ni Ma'am Lorena. Ha? Bakit naman? Hindi ba isa siya sa pinakamatagal na nating pasyente? Hindi rin ipinaliwanag ni Doc eh. Ang sabi lang niya, lipat na lang daw siya sa ibang dentista kapag nagpabook. Baka magalit yun. Kilala mo namang halos araw-araw siyang nandito. Yun din na nga ang iniisip ko. Pero utos ni Doc yun eh. Kaya kailangan nating sundin. Tumango si Secretary Lia habang isinusulat ang bilin ni Doc Alex sa appointment logbook. Kahit nagtataka siya sa biglaang utos ng dentista, hindi na siya nagtanong pa. Samantala, bumalik naman si Benji sa treatment room upang ihanda ang mga gagamitin sa susunod na pasyente. Good morning, Doc. May tumawag po kanina para magpa-appointment. Sino raw? Si Ma'am Lorena po. Gusto sana niyang magpalinis ulit ng ngipin sa susunod na linggo. Pero sinunod ko po ang billing niyo. Sinabi kong puno ng schedule niyo at baka mas mabuting sa ibang dentista na lang siya. Napabuntong hininga si Doc Alex matapos marinig ang sinabi ng sekretarya. Umaasa siyang mauunawaan ni Lorena ang mensaheng ayaw na niyang magkaroon pa sila ng anumang personal na ugnayan. Para sa kanya, yun na ang pinakamainam na paraan upang tuluyang makalimutan ang gabing gumugulo sa kanyang isip. Samantala, sa loob ng kanyang sasakyan na nakaparada sa labas ng isang cafe, mahigpit na hawak ni Lorena ang kanyang cellphone. Hindi siya umalis matapos ibaba ang tawag.
Tahimik lamang siyang nakatitig sa kawalan habang paulit-ulit na binabalikan ang sinabi ng sekretarya. Hindi ka pala busy, Alex. Iniiwasan mo lang talaga ako. Akala mo ba, ganun lang kadali mo ako mapapalayo? Hindi ako sumuko sa loob ng maraming taon. Mas lalong hindi ako susuko ngayon. Kung ayaw mong tanggapin si Lorena bilang pasyente mo, hahanap ako ng ibang paraan para makita ka. At kapag nagkita tayong muli, hindi ka na basta-basta makakaiwas pa sa'kin. Dahan-dahang ibinaba ni Lorena ang cellphone at bahagyang napangiti. Sa halip na masaktan, lalo lamang siyang naging determinado. Habang pinaaandar ang kanyang sasakyan, nagsimula na siyang mag-isip ng bagong plano upang muli siyang makapasok sa klinik ni Doc Alex nang hindi nito namamalayan. Makalipas ang 3 araw, muling naging abala ang klinik ni Doc Alex. Isa-isang dumarating ang mga pasyente habang inaasikaso ni Benji ang mga gamit sa treatment room. Sa labas naman, abala si Secretary Leah sa pagtanggap ng mga bagong appointment. Ma'am, kayo na po ang susunod. Pwede na po kayong pumasok sa treatment room. Sige po, maraming salamat. First time niyo po ba rito? Opo, inirekomenda lang po ako ng tiyahin ko. Pakisulat na lang po ang pangalan at contact number niyo rito. Tahimik na isinulat ng babae ang pangalang Rica Villasar sa registration form. Nakasuot siya ng malaking salamin, face mask at simpleng kasuotan. Walang sino man sa klinik ang naghinalang si Lorena pala ang nasa harapan nila. Doc, first time patient po. Complain niya raw, sumasakit ang bandang bagang niya. O sige, papasukin mo na. Sige po, Doc. Ma'am, maaari na po kayong pumasok. Magandang umaga po, Doc. Gandang umaga rin. Maupo muna kayo at titignan natin ang ngipin nyo. Tahimik na umupo si Lorena sa dental chair. Nanatili siyang nakayuko habang isinusuot ni Doc Alex ang gloves at mask. Abala ang dentista sa paghahanda ng mga gamit kaya hindi niya napansing pamilyar ang boses ng bagong pasyente. Pakibuka po ng dahan-dahan ang bibig nyo. Ganito po ba, Doc? Opo, sandali lang at sisilipin ko ang bandang bagang. Lumapit si Doc Alex upang suriin ang ngipin ng babae. Habang nakatutok siya sa pagsusuri, dahan-dahang inalis ni Lorena ang suot niyang salamin at nang magtama ang kanilang mga mata, biglang natigilan ang dentista. Ma'am Lorena? Magandang umaga ulit, Doc. Paano ka nakapasok dito? Sinabi ko ng... Wala naman akong nilabag. Nagpa-appointment lang ako bilang pasyente dahil masakit ang ngipin ko. Hindi ito ang tamang paraan. Hindi ko naman ginusto magsinungaling. Wala na kasi akong ibang paraan para makausap ka. Napahawak si Doc Alex sa gilid ng dental chair. Muli niyang naalala ang umagang nagising siya sa loob ng mansyon. Pilit niyang itinulak palayo ang alaalang yun at huminga ng malalim. Pilit niyang itinutulak palayo ang alaalang yon at huminga ng malalim upang mapanatili ang kanyang pagiging propesyonal. Tatapusin ko ang check-up mo dahil pasyente pa rin kita. Pero pagkatapos nito, sana igalang mo na ang desisyon kung wag na tayo magkita. Yan lang ba talaga ang gusto mo, Alex? Kalimutan na lang ang lahat ng nangyari sa gabing yon? Mas mabuti nang doon na lang yun matapos. Wala na akong gustong balikan pa ron. Natigilan si Lorena sa narinig. Sandali siyang tumahimik bago dahan-dahang umiti. Sa kabila ng pagtanggi ni Doc Alex, lalo lamang siyang naniwalang hindi pa tapos ang laban para makuha ang lalaking matagal na niyang minimiti. Akala mo ba, ganun lang kadaling kalimutan ng gabing magkasama tayo? Hindi ganun kadali para sa akin, Alex. Ma'am Lorena, pakiusap lang. Huwag mo nang ulitin ang tungkol sa gabing yun. Dahil wala talaga akong maalala. Kahit wala kang maalala, hindi naman mababago ang nangyari sa atin. Hindi ako naniniwala hanggat wala akong maalala. Kaya sana, tigilan mo na ako. Kung gusto mo talagang lumayo, ako na mismo ang lalayo. In your dreams.
Bumuntong hininga si Doc Alex. Hindi na siya nakipagtalo pa. Tinapos niya ang pagsusuri sa ngipin ni Lorena at isinulat ang ilang gamot na kailangan itong inumin. Pilit niyang itinuring itong ordinaryong pasyente kahit ramdam niyang mabigat ang bawat sandali na magkasama sila sa loob ng treatment room. May kaunting pamamagalang ang gilagid mo. Inumin mo ang gamot na ito at bumalik ka pagkatapos ng 1 linggo kung hindi pa rin mawawala. Ikaw pa rin ba ang titingin sa akin kapag bumalik ako? Mas mabuting sa ibang dentista ka na lang magpatingin. Mas makabubuti yun para sa ating dalawa. Talaga bang ayaw mo na akong makita? Kahit bilang pasyente? Oo, yun ang pinakamainam para wala nang hindi pagkakaunawaan. Sige, kung yan ang gusto mo. Lumabas si Lorena ng treatment room na tila mahinahon ng kalooban. Ngunit pagkapasok niya sa waiting area, mabilis na napawi ang kanyang ngiti. Hindi niya matanggap na pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, patuloy pa rin siyang itataboy ni Doc Alex. Pagkalabas ng klinik, hindi agad sumakay si Lorena sa kanyang sasakyan. Ilang sandali siyang nakatayo habang nakatingin sa gusali kung saan nagtatrabaho si Doc Alex. Sa halip na panghinaan ng loob, lalo lamang tumindi ang kanyang pagnanais na mapa sa kanya ang lalaking minamahal niya. Hindi sapat ang simpleng pagpunta ko rito. Kailangan kong gumawa ng paraan para wala na siyang kawala. Kung hindi niya kayang mahalin ako ng kusa, mapipilitan siyang panagutan ng nangyari sa amin. Hindi ko hayaang bumalik siya sa dating buhay na parang walang nangyari. Pesting Grace na yan. Yan lagi ang dahilan kung bakit palagi niya akong tinatanggihan. Pero hindi naman siguro habang buhay, siya ang pipiliin ni Alex. Mahigpit na hinawakan ni Lorena ang manibela bago pinaandar ang kanyang sasakyan. Habang binabaybay niya ang kalsada, isa-isang nabuo sa kanyang isip ang susunod na hakbang. Alam niyang hindi sapat ang paulit-ulit na paglapit kay Doc Alex. Kailangan niyang maghanda ng mga bagay na hindi madaling maitatanggi ng sinuman. Samantala, sa loob ng klinik, tahimik na nagliligpit ng mga gamit si Benji. Napansin niyang ilang minuto nang nakatulala si Doc Alex sa mesa nito. Doc, okay lang po ba talaga kayo? Simula nang umalis si Ma'am Lorena, parang ang lalim na ng iniisip niyo ah. Ayos lang ako. Medyo napagod lang siguro. Pasensya na po ah. Hindi ko kasi nakilala agad eh. Akala ko talaga bagong pasyente siya. Hindi mo kasalanan yon. Magaling siya magpanggap eh. Kung gusto nyo, sasabihin ko kay Miss Lia na wag nang papasukin ng mga pasyenteng kay nahinala. Oo, mas mabuti nga yun. Ayokong maulit pa nangyari ngayon. Sige po, Dok. Kakausapin ko agad siya. Tumango si Doc Alex. Pagkaalis ni Benji, napasandal siya sa kanyang upuan at mariing ipinikit ang mga mata. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap niyang lumayo, tila mas lalo lamang lumalapit si Lorena sa kanyang buhay. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kayang takasan ang anino ng gabing yon. Sa kabilang banda, habang pauwi si Lorena, huminto siya sa gilid ng kalsada at muling pinagmasdan ang larawan ni Doc Alex na nakasave sa kanyang cellphone. Bahagya siyang ngumiti at saka dahan-dahang ibinulsa ang telepono. Hindi ka pa handang maging akin ngayon, Alex. Pero darating ang araw na wala ka ng ibang pagpipilian. Kapag dumating ang panahong yon, kahit gustuhin mong bumalik kay Grace, huli na ang lahat. Muling pinaandar ni Lorena ang kanyang sasakyan habang unti-unting nawawala sa kanyang labi ang maamong ngiti. Sa kanyang isipan, malinaw na ang susunod niyang hakbang. Isang planong tuluyang babago sa buhay ni Doc Alex at ng lahat ng taong malapit dito. Alex, napapansin kong ilang linggo ka ng tahimik. May problema pa rin ba sa klinik? Wala. Pagod lang siguro ako. Sunod-sunod kasi ang mga pasyente nitong mga nakaraang araw eh. Ganun ba? Basta huwag mong pababayaan ang sarili mo, ha?
Kapag may problema ka, nandito lang ako. Salamat, Grace. Malaking bagay na naiintindihan mo ko. Lumipas ang ilang linggo at unti-unting bumalik sa dati ang takbo ng buhay ni Doc Alex. Hindi na muling nagpakita si Lorena sa klinik, kaya inakala niyang tuluyan na itong sumuko. Naging panatag ang kanyang loob at ibinuhos niya ang buong atensyon sa kanyang mga pasyente. Umaasang tuluyan ng mababaong salimot ang gabing gumulo sa kanyang buhay. Dok, tapos na po ang huling pasyente niyo ngayong araw. Pwede na po kayo magpahinga. Salamat, Benji. Pakisigurong maayos ng lahat bago tayo magsara. Opo, ako na pong bahala rito. Dok, alis na rin po ako. Bukas na lang po ulit ang natitirang papeles. O sige, ingat kayong dalawa sa pag-uwi Kayo rin po, Dok. Isinara ni Doc Alex ang huling folder sa kanyang mesa. Huminga siya ng malalim bago isinukbit ang kanyang bag. Paglabas niya ng klinik, agad niyang napansin ang isang babaeng nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan. Nakasuot ito ng puting damit at tila matagal nang naghihintay. Ma'am Lorena? Sa wakas, lumabas ka rin. Teka, akala ko malinaw ng sinabi ko. Ayoko na sana mag-usap o magkita pa tayo. Hindi ako nandito para makipagtalo. May napakahalaga lang akong sasabihin sa'yo. Ano naman yan? Kung tungkol na naman ito sa gabing yon, wala na tayong dapat pag-usapan. Hindi, Alex. Higit pa ron ang dahilan kung bakit ako naparito. Napahinto si Doc Alex. Halata sa mukha ni Lorena na seryoso ito at hindi gaya ng dati nitong mapang-akit ng ngiti. Sandali siyang nagdalawang isip kung aalis na lamang siya o pakikinggan muna ang babae. 5 minuto. Yun lang ang maibibigay ko. Pagkatapos nito, uuwi na ako. Okay, sige. Hindi rin naman ako magtatagal. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Alex, ilang araw ko nang gustong sabihin ito sa'yo. Pero hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob. Diretsay mo na, Ma'am Lorena. Huwag mo na akong pahulain. Buntis ako. Ano? Narinig mo ko. Nagdadalang tao ako. Hindi. Imposible ang sinasabi mo. Yan din ang una kong sinabi sa sarili ko. Pero ilang beses ko nang pinasuri. Hindi ako naniniwala. Wala akong maalala sa gabing yon at hindi mo pwedeng basta sabihin na ako ang ama niyan. Alam kong mahirap paniwalaan. Kaya pinag-isipan kong mabuti kung sasabihin ko ba ito sa'yo. Pasensya na pero hindi sapat yung mga sinasabi mo para paniwalaan kita. Talaga? Kahit pa sabihin kong may ebidensya ako? Ano? Teka, sandali. Ano ba talagang ebidensyang sinasabi mo? Hindi kita gustong guluhin, Alex. Gusto ko lang naharapin mo ang katotohanan na matagal mo nang iniiwasan. Wala akong iniiwasan. Ang gusto ko lang, malaman kung ano talaga nangyari nung gabing yon. At malalaman mo rin. Pero kailangan mo munang makita ang mga hawak kong ebidensya. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na ngayon. Ayoko na ng mga palaisipan. Binuksan ni Lorena ang dala niyang handbag. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang puting sobre at inabot yon kay Doc Alex. Nag-aalinlangan man, tinanggap yon ng dentista at isa-isang inilabas ang laman. Ano ito? Tingnan mong mabuti. Pregnancy test? Oo, 3 beses ako nag-test. Pare-parehong positive ang resulta. Pero hindi pa rin sapat yan para sabihing ako ang ama ng dinadala mo. Kaya may iba pa akong ipapakita. Ito, ultrasound result. Kagagaling ko lang sa OB-GYN nitong nakaraang linggo. Hindi. Hindi pa rin ito mapapatunayan na ako ang ama ng bata. Inilapag ni Doc Alex ang ultrasound report sa ibabaw ng sobre. Hindi pa rin siya kumbinsido. Sa halip, lalo lamang siyang nababahala dahil pakiramdam niya may mas mabigat pang kasunod ang lahat ng ito. Alam kong hindi ka pa rin naniniwala. Kaya ito nang huling ipapakita ko sa'yo. Ang mga larawang kuha nung gabing nasa mansyon tayo. Ano? Mga larawang hindi mo alam na nakunan pala. Dahan-dahang inilabas ni Lorena ang kanyang cellphone at binuksan ang gallery.
Isa-isa niyang ipinakita ang mga larawan. Nanlaki ang mga mata ni Doc Alex nang makita ang sarili niyang nakahiga sa kama, katabi si Lorena. May mga litratong magkayakap sila at meron ding mga larawang tila nagpapakitang magkasama silang nagpalipas ng gabi sa iisang silid. Hindi. O, di ba? May timer ang cellphone ko. Ako ang naganda ng lahat bago tayo natulog. Hindi ko maalala ang alinman sa mga yan. Pero hindi mabubura ng pagkawala ng alaala mo ang mga nangyari. Hindi ito sapat. Hindi nito mapapatunayang may nangyari talaga sa atin. Hindi pa ako tapos. Meron pa akong mga larawan sa klinik. Mga larawang magkasama tayo nitong mga nakaraang linggo. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng ito, walang maniniwalang wala tayong relasyon. Sino ang kumuha ng mga yon? Hindi na mahalaga kung sino. Ang mahalaga, nasa akin ang lahat ng kailangan kong patunay. Saka, simple lang ang gusto ko, Alex. Panagutan mo ko at ang batang dinadala ko. Hindi ako papayag sa isang bagay na hindi ko naman alam kung totoo. Kung ganon, wala na akong ibang magagawa kundi ipakita ang lahat ng ebidensyang ito sa mga taong pinakamahalaga sa iyo. Anong ibig mo sabihin? Ipapadala ko ang mga larawang ito kay Grace, sa mga magulang mo, at kung kinakailangan, pati sa mga pasyente mo at sa Professional Regulation Commission. Huwag mong gagawin yon. Wala kang karapatang sirain ang buhay ko dahil lang sa mga larawang yan. Hindi ko gustong sirain ang buhay mo, Alex. Pero hindi rin ako papayag na takasan mo ang responsibilidad mo. Hindi mo pwedeng gamitin ang mga yan para pilitin akong gawin ang gusto mo. Kaya ko. Dahil kapag nakita ng lahat ng mga larawang ito, sino sa tingin mong paniniwalaan? Ikaw na walang maalala o ako na may hawak na ebidensya? May panahon ka pang mag-isip. Pero tandaan mo, kapag tumanggi kang panagutan kami ng anak mo, sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo ang lahat ng ito. Bago siya tuluyang sumakay sa kanyang sasakyan, muli niyang tinignan si Doc Alex na nananatiling nakatayo at halatang nawala ng lakas. Hindi ito pwede mangyari. Hindi ko hahayaang sirain niyang lahat ng pinaghirapan ko. Wisit, wala akong maalala nung gabing yun. Paano ko mapapatunayan ang sarili ko kung ako mismo walang maipaliwanag? Grace, ano sasabihin ko sa'yo? Diyos ko, tulungan mo naman ako. Hindi ko na alam kung ano ang tamang gawin. Hindi agad pinaandar ni Doc Alex ang kanyang sasakyan. Mahigpit siyang napahawak sa manibela habang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mga larawang ipinakita ni Lorena. Hindi niya alam kung alin ang mas mahirap. Ang posibilidad na nalinlang siya nung gabing yon o ang banta na mawawala ang lahat ng pinakamahalaga sa kanyang buhay. Alex, bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinihintay. Pasensya ka na, Grace. Medyo napagod lang ako sa klinik. Hindi lang pagod ang nakikita ko sa mukha mo eh. Parang may gusto kang sabihin pero pinipigilan mo lang. Ano ba yun? Kilala kita eh. Pwede bang bigyan mo muna ako ng konting oras? Kailangan ko lang linawin ang isip ko. Sige, hindi kita pipilitin. Pero tandaan mo, ano man ang problema mo, hindi kita iiwan. Tumango si Doc Alex. Lalo lamang siyang nakonsensya habang nakatingin kay Grace. Gusto niyang sabihin ang lahat. Ngunit natatakot siyang baka tuluyan ng masira ang buhay na matagal nilang pinangarap. Magdamag siyang hindi nakatulog at paulit-ulit binalikan sa isip ang gabing nagising siya sa mansyon katabi si Lorena. Alex, halika muna rito. Napapansin kong ilang linggo ka nang hindi mapakali. May problema pa sa klinik, anak? Wala naman po pa. Marami lang talagang iniisip nitong mga nakaraang araw. Anak, kilalang kilala kita. Hindi ikaw yung tipong mananamlay dahil lang sa sobrang pagod. Oo nga, kung may
Oo nga, kung may mabigat kang dinadala, sabihin mo sa amin. Mas mabuti nang nagtutulungan ng pamilya kaysa ikaw lang ang nahihirapan. Pasensya na po. Hindi pa po ako handa magsalita. Kailangan ko munang siguraduhin ng ilang bagay. Hindi ka namin pipilitin. Pero wag mong hayaang lumaki ang problema ha, dahil sa pananahimik. Lumipas ang buong gabi na hindi nakatulog si Doc Alex. Paulit-ulit niyang tinignan ang cellphone niya. Nagbabaka sakaling may paraan pa upang mapatunayan ang tunay na nangyari sa mansyon. Subalit sa bawat pagtatangka niyang balikan ang mga alaala, iisang eksena lang ang pumapasok sa isip niya. Ang huling baso ng juice at ang bigla niyang pagkahilo. Kinabukasan, maaga siyang dumating sa klinik. Habang inaayos niya mga papeles sa kanyang mesa, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nang makita niyang si Lorena ang tumatawag, mabigat ang loob niyang sinagot ang tawag na yun. Bakit ka tumatawag? Nakapag-isip ka na ba, Alex? Wala pa akong maibibigay na sagot. Kung ganon, bibigyan pa kita ng kaunting panahon. Pero tandaan mo, hindi ako habang buhay maghihintay. Huwag mo munang gawin ang mga sinabi mo. Please, bigyan mo pa ako ng konting oras. Nasa sa iyo ang desisyon. Kapag tumanggi ka, ako na mismo ang lalapit kay Grace at ibibigay ko sa kanya ang lahat ng ebidensyang hawak ko. Ibinaba ni Doc Alex ang cellphone. Ilang sandali siyang nakatulala bago mariing ipinikit ang kanyang mga mata. Doon niya napagtanto na habang lalo niyang itinatago ang katotohanan, lalo lamang lumalakas ang kapangyarihan ni Lorena sa kanya. Mabilis niyang kinuha ang susi ng sasakyan at nagpaalam kay Benji na uuwi muna ng mas maaga. Pagdating sa bahay, nadatnan niyang magkakasamang nakaupo sa sala sina Grace, Mang Bert at Linda. Grace, kailangan ko na pong sabihin ang lahat. Hindi ko na kayang itago pa ang nangyayari. Nagkatinginan ng tatlo. Halata sa mukha ni Doc Alex ang matinding pagod at takot. Alex, bakit? Anong nangyari? Pasensya na. Sana wag niyo ako husgahan. Dahil ako mismo hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos na maintindihan ang nangyari ng gabing yun. Sabihin mo na. Kinakabahan ako. May birthday dinner akong dinaluhan ilang linggo na nakalipas. Isang matagal ko ng pasyente ang nag-imbita sa akin. Si Lorena. Pagkatapos kong uminom ng juice, bigla ako nahilo. Nang magising ako kinabukasan, nasa isang silid na ako kasama si Lorena. Wala akong maalala pagkatapos kong mahilo. Nagkatinginan sina Grace, Mang Bert at Linda. Walang nagsalita habang ipinagpatuloy ni Doc Alex ang kanyang kwento. Nanginginig ang kanyang boses at halatang hirap na hirap siyang balikan ang bawat detalye ng gabing yun. Noong una, sinabi lang niyang may nangyari sa amin. Hindi ako naniwala dahil wala talaga akong maalala. Pero nitong nakaraan, hinarang niya ako sa labas ng klinik. Sinabi niyang buntis daw siya. Nagpakita siya ng pregnancy test, ultrasound at mga litrato naming dalawa sa mansyon. May mga litrato rin kaming kuha sa klinik. Ano? Mas masama pa ron pa. Kapag hindi ko raw siya pinakasalan, ipapadala niya ang lahat ng larawan sa inyo, kay Grace, sa mga pasyente ko, at maging sa Professional Regulation Commission. Ay, Diyos ko. Kaya pala ilang linggo kang hindi mapakali. Alex, bakit ngayon mo lang sinabi? Bakit? Natakot ako. Hindi ko alam kung maniniwala ba kayo sa akin. Natatakot ako mawala ka, Grace, dahil sa isang gabing hindi ko naman maalala. Hindi ka namin inuusgahan. Pero hindi tayo pwedeng magpasindak sa babaeng yun. Mali ang ginagawa niya. Hindi rin ako naniniwalang nagawa mong pagtaksila ng relasyon natin. Kilala kita, Alex.
Bukas na bukas, kakausapin ko ang babaeng yan. Hindi ako papayag na takutin niya ang anak ko. Sinubukan ko na siyang pakiusapan pa. Ayaw niyang umatras. Paulit-ulit niyang sinasabing pakakasalan ko siya o sisirain niya ang pangalan ko. May iba pa ba tayong pwedeng gawin? Kung wala tayong paraan para mapatunayang nagsisinungaling siya, mahihirapan tayong lumaban. Kapag kumalat ang mga larawan, kahit walang katotohanan ng paratang niya, maaaring masira ang pangalan ni Alex. Yumuko si Doc Alex. Alam niyang tama ang sinabi ng kanyang ama. Bilang isang dentista, sapat na ang iskandalo upang mawala ng tiwala ang mga pasyente at masira ang propesyong matagal niyang pinaghirapan. Ayokong mawala ang lisensya ko. Ayokong madamay pa kayo at masira ang pangalan ng pamilya natin. Mas lalong ayokong mapahiya si Grace. Alex? Masakit man pero mukhang wala na akong ibang pagpipilian. Kung yun lang ang paraan para matapos ng lahat at maprotektahan kayo, papayag akong pakasalan si Lorena. Natahimik ang buong sala. Walang sino man ang gustong tanggapin ang naging pasya ni Doc Alex. Ngunit sa harap ng mga pagbabanta ni Lorena at ng mga ebidensyang hawak nito, wala silang ibang maisip na agarang paraan upang mailigtas ang kanyang pangalan at propesyon. Nang sumunod na araw, pinapunta nila si Lorena sa bahay upang kausapin ito. Ikaw ba si Lorena? Kung ganon, gusto kong linawin sa'yo na hindi kita gusto para sa anak ko. Karapatan niyo pong isipin yan. Pero hindi na mababago ang nangyari. Hindi lang yan ang dahilan. Sa narinig ko, 10 taon ang tanda mo kay Alex. Hindi ikaw ang babaeng pinapangarap namin makasama niya habang buhay. Bert, dahan-dahan naman. Pag-usapan natin ito ng maayos. Hindi. Karapatan kong ipagtanggol ang anak ko. Kitang-kita kong hindi siya masaya sa lahat ng ito. Nakaupo si Doc Alex habang pinagmamasdan ng pag-uusap. Hindi niya magawang tumingin kay Grace dahil alam niyang bawat salitang naririnig nito, lalong nagpapabigat sa kanyang kalooban. Samantalang nanatiling kalmado si Lorena ngunit halata sa kanyang mga mata ang unti-unting pag-ipon ng sama ng loob. Ang galing niyo lang magsalita. Dahil hindi kayong nasa sitwasyon ko. Anong sitwasyon ang sinasabi mo? Ikaw ang patuloy na namimilit sa anak ko. Ikaw rin ang dahilan kung bakit ka napunta sa ganyang sitwasyon. Namimilit pa ang tawag niyo sa paghahanap ng ama ng batang dinadala ko? Hanggang ngayon, hindi pa rin ako naniniwalang kusang mangyayari ang lahat ng sinasabi mo. Hindi na mahalaga kung naniniwala kayo o hindi. Pa, tama na po. Ayoko nang lumala pa ang sitwasyon. Alex, hindi mo kailangang akuin ang lahat ng ito ng mag-isa. Yumuko si Lorena bago dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang cellphone. Mahigpit niya itong hinawakan bago isa-isang tinignan ng mga taong nasa harapan niya. Nung una, mga litrato lang ang ipinakita ko kay Alex. Pero hindi lang yun ang hawak ko. Ano pa ba ang gusto mong palabasin? May video rin akong hawak. Kapag nilabas ko yun sa social media, siguradong wala nang maniniwala sa kahit anong paliwanag nyo. Video? Anong video ang sinasabi mo? Video na kuha nung gabing magkasama tayo sa mansyon. Isang pindot ko lang, makikita yun ng libo-libong tao. Napakasama ng ginagawa mo. Hindi pagmamahal ang tawag dyan, kundi pananakot. Kung yun lang ang paraan para panagutan ako ni Alex, handa kong gawin ang lahat. Lorena, huwag mo sirain ang buhay ng anak ko. Maaari pa nating pag-usapan ito ng maayos. Matagal ko nang sinubukang makiusap. Wala naman nangyari. Kaya ngayon, ako na ang magtatakda kung paano ito matatapos. Kapag pinagkalat mo ang video, hindi lang ako masasaktan. Pati ang pamilya ko at ang profesyong pinaghirapan ko. Alam ko, kaya nasa sayo ang desisyon, Alex. Muling binalot ng katahimikan ng buong silid. Nakayuko si Grace habang pinipigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha.
Si Mang Bert naman, mahigpit na nakakuyom ang kamao. Subalit alam niyang wala silang agarang paraan upang pigilan si Lorena kung totoo ang sinasabi nitong may hawak pa itong video. Sige, Alex? ayoko nang madamay pa ang pamilya ko. Ayoko rin masira ang pangalan ng klinik at ang lisensya ko bilang dentista. Anak, sigurado ka ba sa desisyon mo? Hindi ko ito gusto pa. Pero ito na lang ang natitira kong paraan. So, anong ibig mong sabihin? Pumapayag na akong magpakasal sa'yo sa isang civil wedding. Napapikit si Grace habang tuluyang pumatak ang kanyang mga luha. Si Mang Bert, napaupo na lamang sa sofa. Samantalang si Linda, hindi na napigilang umiyak. Si Lorena lamang ang nanatiling nakatayo. Subalit sa kabila ng tagumpay niyang makuha ang sagot na matagal niya nang hinihintay, ramdam niyang wala ni katiting na pagmamahal ang desisyong ibinigay ni Doc Alex. Isa lamang itong sakripisyong ginawa upang mailigtas ang kanyang pangalan at ang mga taong mahal niya. Nakahanda na ang lahat ng dokumento. Kapag nakapirma na kayong dalawa, opisyal na kayong mag-asawa sa ilalim ng batas. Handa na po ako. Kung ito lang ang paraan para matapos ng lahat, pipirma ako. Anak, tandaan mong hindi kami sang-ayon sa kasalang ito. Ginagawa mo lang ito dahil wala kang ibang pagpipilian. Magtiwala ka sa Diyos, Alex. Darating din ang araw na lalabas ang buong katotohanan. Isa-isang nilagdaan ni na Doc Alex at Lorena ang mga dokumento. Walang engranding handaan at wala ring masasayang ngiti matapos ang seremonya. Pagkatapos ng kasal, umuwi ang bawat isa sa kanika-nilang bahay. Sa kabilang banda, nanatili lamang si Grace sa loob ng kanyang silid. Mula sa bintana, tanaw niya ang bahay ni na Alex. Subalit pinili niyang wag lumabas. Habang naiisip ang lalaking matagal niyang minahal, hindi niya napigilang maiyak. Alex, pwede ba tayong dumaan muna sa restaurant? Gusto ko sanang ipagdiwang kahit simpleng kasal lang. Umuwi na tayo. Pagod na ako. Kahit ilang minuto lang. Ngayon ang unang araw natin bilang mag-asawa eh. Pasensya na. Wala talaga akong gana. Mukhang hindi mo man lang naramdamang kinasal tayo ngayon. Pagdating sa bahay, lalong naging malinaw kay Lorena na hindi nagbago ang nararamdaman ni Alex. Maaga itong umaalis papuntang klinik at gabi na kung umuwi. Kapag nasa bahay, halos hindi ito nakikipag-usap at madalas dumidiretso na lamang sa silid pagkatapos kumain. Kahit magkatabi sila sa iisang bubong, parang napakalayo pa rin ang loob ni Alex sa kanya. Alex, ilang linggo na tayong kasal. Hanggang kailan mo ko ituturing na parang hindi mo asawa? Ginagalang kita bilang asawa ko. Pero huwag mong pilitin ang mga bagay na hindi ko kayang ibigay. Hanggang ngayon ba, si Grace pa rin ang laman ng puso mo? Ayoko ng pag-usapan ng tungkol sa kanya. Hindi mo man sabihin. Halata naman. Tuwing mapapatingin ka sa bintana, bahay nila ang tinitignan mo. Hindi sumagot si Alex. Kinuha lamang niya ang susi ng sasakyan at lumabas ng bahay upang magpahangin. Naiwan si Lorena sa sala habang unti-unting napupuno ng galit at selos. Noon niya tuluyang naunawaan na kahit nakuha niya ang apelyido ni Alex, hindi niya kailanman nakuha ang pagmamahal nito. Kung hindi mo kayang alisin si Grace sa puso mo, ako nang gagawa ng paraan. Pagod na akong makita siya pa rin ang iniisip mo araw-araw. Hindi ako pumayag sa lahat ng ito para manatili akong pangalawa sa puso mo, Alex. Kapag nawala si Grace sa buhay mo, wala ka ng ibang pagpipilian kundi mahalin ako. At kung may kailangan akong gawin para mangyari yun, gagawin ko. Kinabukasan, nagtungo si Lorena sa isang liblib na lugar sa kabilang bayan. Huminto siya sa harap ng isang lumang bahay na napapalibutan ng matataas na kawayan at makakapal na puno.
Pagkabukas ng pinto, bumungad sa kanya ang isang matandang babae na matalim ang titig. Anong sadya mo rito? May isang taong gusto kong ipatanggal sa buhay ng asawa ko. Hindi biro ang hinihingi mong tulong. Sigurado ka ba sa gusto mong mangyari? Oo. Hanggat nabubuhay ang babaeng yon, hindi ako magiging masaya. Ano ang pangalan ng babaeng gusto mong gawa ng masama? Grace. Grace ang pangalan niya. Pumasok si Lorena sa loob ng bahay at inilapag ang litrato ni Grace sa lumang mesa. Kumuha si Aling Porensya ng mga kandila at itim na tela at isang maliit na manikang yari sa tela. Maya-maya, sinindihan niya ang mga kandila at nagsimulang bumigkas ng mahiwagang orasyon habang mahigpit na hawak ang larawan ni Grace. Nagsimula na ang ritual na inaasahang tuluyang magpapahiwalay kina Grace at Doc Alex. Tapos na ang ritual. Hintayin na lang natin ang magiging epekto nito. Gaano katagal bago ito tumalab? Depende sa lakas ng taong pinagtatamaan. Kung mahina ang loob niya, mabilis siyang babagsak. Sana sa pagkakataong ito, tuluyan nang mawala si Grace sa buhay ni Alex. Umuwi ka muna. Balitaan mo na lang ako. Kaagad na tumayo si Lorena at nagbigay ng malaking halaga sa matanda. Lumipas ang ilang araw matapos ang ritual. Araw-araw na umaasa si Lorena na makakarinig siya ng balitang may nangyaring masama kay Grace. Subalit sa halip na paghihirap, nakita niyang normal pa rin ang dalaga. Patuloy itong pumapasok sa trabaho, maayos na nakikitungo sa mga tao, at wala man lamang palatandaan na naapektuhan ng ipinagawang barang. Habang patuloy ang normal na pamumuhay ni Grace, kakaibang pakiramdam naman ang nagsimulang maranasan ni Lorena. Isang umaga, nagising siyang nananakit ang kanyang tiyan. Inakala niyang simpleng kabag lamang yun kaya hindi niya pinansin. Subalit habang lumilipas sa mga oras, lalo lamang lumalala ang kirot. Ma, ang sakit ng tiyan ko. Hindi ko maipaliwanag ang sakit. Parang may gumagalaw sa loob. Ano? Baka naman may nakain ka. Nadapa ka ba? Nako, baka mapano ang bata. Hindi naman. Pagkagising ko palang masakit na. Pero habang tumatagal, lalo itong lumalakas. Teka, bakit parang namamaga ang tiyan mo? Hindi ba mas maliit yan kahapon? Kaya nga po ako nagtataka. Hindi naman dapat lumaki ang tiyan ko ng ganito. Huwag na natin patagalin. Magpatingin ka na sa doktor para malaman natin kung ano talaga ang nangyayari. Magdamag na hindi nakatulog si Lorena. Bukod sa matinding pananakit ng tiyan, paulit-ulit niyang naririnig ang mahinang ugong na tila nagmumula mismo sa loob ng kanyang katawan. Kinaumagahan, lalo pang lumobo ang kanyang tiyan. Napatitig siya rito habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya maiwasang maalala na peke lamang ang pregnancy test at ultrasound na ipinakita niya noon kay Doc Alex. Hindi siya kailanman nagbuntis, kaya wala siyang maipaliwanag kung bakit tila lumalaki ang kanyang tiyan sa bawat oras na lumilipas. Biglang bumalik sa kanyang isip ang ritual na ipinagawa niya kay Aling Porensya. At doon siya nagsimulang matakot na baka ang kapahamakang inilaan niya para kay Grace, siya mismo ang sinisingil. Kaya hindi na siya naghintay pa at agad na bumalik sa matanda. Aling Porensya, tulungan niyo ako. Hindi ko na kaya ang nangyayari sa akin. Bakit ka bumalik? Ano ang nangyari sa babaeng pinagawan mo ng masama? Wala pong nangyari kay Grace. Siya, maayos pa rin. Pero ako ang naghihirap. Lumalaki ang tiyan ko kahit hindi naman talaga ako buntis. Ano pa ang nararamdaman mo? Parang may mga bubuyog sa loob ng tiyan ko. Ako lang ang nakakarinig ng ugong na yon. Araw-araw lalo akong natatakot. Lumapit si Aling Porensya kay Lorena at marahang ipinatong ang kanyang palad sa namamagang tiyan nito.
Pumikit siya ng ilang sandali na tila may pinakikinggan. Pagmulat niya ng mga mata, nagbago ang kanyang ekspresyon at napabuntong hininga siya. Hindi tumalab ang barang. Ano? Bakit po? Sinunod ko naman ang lahat ng sinabi niyo. May mga taong mahirap tabla ng ganitong gawain. Hindi dahil malakas sila, kundi dahil malinis ang kanilang kalooban. Ha? Ano pong ibig niyo sabihin? Ang babaeng pinagawan mo ng barang, walang tinatanim na galit. Sa kabila ng sakit na dinanas niya, hindi siya naghahangad ng kapahamakan. Kaya bumalik sa iyo ang ipinadala mong kasamaan. Hindi pwedeng mangyari yun. Nangyayari talaga yan kapag ang pinatatamaan may malinis na konsensya at mabuting puso. Ikaw ngayon ang sumasalo sa sumpang ipinagawa mo. May paraan pa ba para mawala ito? Gagawin ko ang lahat. Ayoko nang mabuhay sa ganitong kalagayan. Mayroon, pero hindi madali. Ano po yun? Sabihin niyo at susundin ko. Hindi dasal at ritual ang kailangan mo ngayon. Ang kailangan mo, ituwid ang lahat ng mali mong ginawa. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Lorena. Hindi niya inaasahan ng sagot ng matanda. Akala niya, panibagong ritual lamang ang kailangan upang mawala ang sumpa. Ano po ang dapat kong gawin? Umamin ka sa lahat ng kasinungalingan na ginawa mo. Sabihin mo ang totoo sa lahat. Kapag ginawa ko yun, mawawala sa akin si Alex. Hindi mo naman siya tunay na nakuha. Napilitan lang siyang pakasalan ka. Kaya humingi ka ng tawad. Kung taus-puso ang pagsisisi mo, patatawarin ka nila. Doon pa lamang mawawala ang kaparusahang dinadala mo. Paano kung hindi ko gagawin? Patuloy na lalaki ang tiyan mo at lalong lalakas ang sakit na nararamdaman mo. Darating ang araw na kahit ako, wala nang magagawa para iligtas ka. Nanginginig na napaupo si Lorena. Sa unang pagkakataon mula nang simulan niya ang lahat ng panlilinlang, naramdaman niyang hindi pera, kasinungalingan o pagbabanta ang makapagliligtas sa kanya. Ang tanging natitirang daan, harapin ang mga taong sinaktan niya at aminin ang buong katotohanan. Kaya naman nagpasya siyang kausapin ang lahat kasama na si Grace. Alex, Grace, sa inyong lahat, pwede ba tayong mag-usap? May mga bagay akong kailangan ng aminin. Ano ba yon? Sabihin mo na at nagmamadali ako. Ako rin. May trabaho rin kasi ako. Hindi ko alam kung bakit pati ako gusto mo makausap. Ilang sandali mo nang yumuko si Lorena. Halata sa kanyang mukhang matinding pagdurusa. Lumaki na ang kanyang tiyan at hirap na siyang tumayo ng tuwid. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinupunasan ng mga luhang patuloy na umaagos sa kanyang mga mata. Patawarin niyo ako. Hindi ako naging tapat sa inyong lahat. Alex, ang totoo, hindi ako buntis. Peke ang pregnancy test at ultrasound na ipinakita ko sa'yo. Anong sabi mo? O, di... Isa pa. Anong sabi mo? O, di ba? Umamin ka rin. Alam kong may panlilinlang kang ginawa sa anak ko. Pinikot mo siya. Inaamin ko ang lahat ng kasalanan ko. Hindi rin totoo ang sinabi kong may nangyari sa amin ni Alex. Nilagyan ko ng pampatulog ang juice niya. Nang mawalan siya ng malay, ako ang kumuha ng mga larawan para magmukhang may relasyon kami. Ay, Diyos ko. Sabi ko na nga ba pinlano mo ang lahat ng yon. Oo, pati ang mga litrato sa klinik. Ako ang nagplano. Pinakuha ko ang mga yun para mas madali kitang takutin. Napahikbi si Lorena habang mahigpit na hawak ang kanyang tiyan.
Ramdam niyang lalo pang lumalakas ang sakit sa bawat kasinungalingang inaamin niya. Hindi na niya kayang itago pa ang katotohanan dahil alam niyang yun na lamang ang natitirang pag-asa upang matapos ang kanyang paghihirap. May isa pa akong kasalanan. Kay Grace. Nagpagawa ako ng barang laban kay Grace dahil akala ko, kapag nawala siya sa buhay mo, mamahalin mo na ako, Alex. Ano? Diyos na mahabagin. Pero sinabi ni Aling Porensya na bumalik sa akin ang barang dahil mabuti ang puso ni Grace. Kaya ako ang pinarurusahan ngayon. Lumalaki ang tiyan ko at yun ang balik sa akin. Lorena, napakasakit ng ginawa mo sa amin. Pero ayoko magkimkim ng galit sa'yo. Kung ako ang tatanungin, hindi kita patatawarin. Pero anak ko ang magdedesisyon nito. Ang mahalaga ngayon, nagsisi ka at inamin mo ang lahat. Grace, Alex, patawarin niyo ako. Handa akong pumirma sa annulment. Palalayain ko na si Alex. Hindi ko na ipagpipilitan ng isang pag-ibig na nabuo lang sa kasinungalingan. Ang gusto ko lang, matapos na ang lahat at makapagsimula tayong muli sa tamang paraan. Kaya sige, patatawarin kita. Oo nga, sana gamitin mo ang pangyayaring to para magbago at wag nang manakit ng ibang tao. Pinapatawad na kita, Lorena. Pagkasabi ni Grace ng mga salitang yon, biglang humupa ang matinding sakit na nararamdaman ni Lorena. Unti-unti ring lumiit ang kanyang tiyan hanggang sa bumalik ito sa dating anyo nito. Napaluhod siya sa sahig habang umiiyak. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagsisising matagal niyang ipinagkait sa sarili. Makalipas ang ilang buwan, naging formal ang pagpapawalang bisa sa kasal ni na Doc Alex at Lorena. Tinanggap ni Lorena ang kanyang pagkakamali at piniling magsimula ng panibagong buhay ng malayo sa mga taong nasaktan niya. Samantala, unti-unting muling nabuo ang tiwala ni na Doc Alex at Grace sa isa't isa. Sa paglipas ng panahon, nagkabalikan silang dalawa at ipinangakong wala ng anumang lihim ang sisira sa kanilang pagmamahalan. Ang pag-ibig na nakukuha sa pananakot, kasinungalingan at kasamaan, hindi kailanman magtatagal. Sa huli, ang katotohanan, taus-pusong pagsisisi, at kabutihan pa rin ang siyang nagdadala ng tunay na kapayapaan at hustisya. Wakas! Isang magandang kwento na naman ang natapos natin mga ka-DC. Sana may napulot kayong aral dito ha. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, comment, share, subscribe ha, para masuportahan niyo ang channel natin. At bilang ganti, para mas exciting, i-comment niyo kung sino yung character ko na paborito niyo sa mga binusesan ko. Ito po sila sa mga anime. Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search nyo na lang ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila. Lilinawin ko lang mga ka-DC ha, yung sinample ko na pinaririnig ko sa inyo sa bawat character, yun mismo ang boses na ginamit ko nung pinalabas sila sa Tagalized version sa TV. Huwag nyo rin kalimutan na i-comment kung anong masasabi nyo sa kwento natin ngayon ha. Pag napili ko ang comment mo, isa-shoutout kita sa next story natin. Oh, shoutout na ulit tayo! Shoutout kina Maria Oras na laging nakaabang at first commenter ulit natin. Salamat po kay Katerina Kuznetsov ng Brisu Forges, France, Juliet B. ng India, Mel D. ng Malaysia, Griselda Dilantes ng Australia, Senon Cayabyab Jr. ng San Isidro, San Marcelino, Zambales, Dave Enage at sa Enage family ng Cavite City, Binasing family ng Datu Binasing, North Cotabato at kay Ash ng Kuwait, Emeline Francisco ng Imus Cavite, Clark Neil Moreno ng San Mariano, Nueva Ecija, Carlin Sausa ng Lemery, Batangas, Hilda Arugay at Kinadang at Joji Arugay ng General Trias, Cavite. Happy first birthday din po sa apo niyang si 3D. Nobody ng Malaysia, Tina Dekit ng Muñoz, Quezon City,
Fredeline Ramil ng Isabela, Mary Angeline Palas, Lilian Lilo ng Pasig City, Josephine Beroya at sa Bagbag 2 Pastoral ng Rosario, Cavite, Herminia Salvacion at sa mga kasamahan niyo po dyan sa San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija, Maribeth Solero, Rebecca De Castro, Mestisang Bangus ng Japan, Christina Peru, Jeffrey Beron at kay Rowena Galos Beron and family ng Barangay Naghain, Cananga, Leyte, Cute Survivor ng Japan, Crystals Philippines, Babaeng Bicolana, Tess Howgate ng Fairview, Ian Banaga, Christian Chavez, opo, totoo po lahat ng dinab ko. Inday ng Bahrain, Evelyn Malalay ng Cebu City, Al San Jose, Roycel Tailoring ng Silang Cavite, Elizabeth Dunca, Nico Bea TV ng Pangasinan, at kinalani at Jaysher Gatuteo, pati na sa mga anak niyong sina Jasmine at Alexa, pati kay Melanie ng Calabagnan, Guimaras. Shoutout kina Mama Lauren Boyles ng California, USA, kina Kuya Liam at Bebe Lay ng Quezon City, kina Bombom, Bebe Jam at Jillian ng Sampaloc, Manila, kay Mamo Lubina at Papa Bong ng Manila, kay Tanod Potpot Mylas, pagaling ka to Fox, kay Keisha Chua ng Torrance, California, at kay Josh and Lauren Rubio ng Buena Park, California. Pasensya na po sa mga hindi ko po na shoutout. Abangan nyo po sa mga susunod na upload natin. Kumusta po sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa at sa inyo pong masugid kong tagapakinig saan mang sulok ng Pilipinas. Mag-iingat po kayo palagi ha. O paano? Samahan nyo ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie sa susunod na kwento natin ha. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal. Bye!